Hi guys and welcome back to my channel. Before I start this video, please subscribe at malaking tulong na po sa akin yun. At ipapangako sa inyo na tutulungan ko kayo na maipasa ang exam ngayong 2022. Tuturo ko sa inyo kung paano sagutan ah, ang mga paragraph form gaya nito. Tawag ito. Gantong form ng klase ng exam or question na lalabas sa EPS exam. Ito ay maaari uling lumabas sa ngayong exam sa 2022. Kung gusto nyo mga gantong content, please subscribe. Ituturo ko sa inyo ang pagsagot sa gantong klase ng tanong. Una, basahin muna natin ang itong question. Kailangan nyo laging babasahin ang question. Daum jong majnun gusun mo oshimnika. Daum jong majnun gusun mo oshimnika. Daum, next, ang susunod. Ito, susunod. Jong, among. Ito, susunod. Match nun, ibig sabihin nito tama. Match, tama. Ang ibig sabihin ng match da ay tama. 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 Gusun, things. Motion ni ka. Parang ang tanong dito ay, ano ang, sa mga sagot, ang magpapaliwanag dito. Ang tamang paliwanag dito. Pag ganito ng style, magdedirekta na agad kayo sa mga answer. Wag muna kayo dito, wag nyo muna babasahin yan kasi takaw oras lang yan pag nasa exam na kayo. Hindi kayo, imbes na masagot nyo agad ng madali, hindi nyo na agad masasagot kasi masasagot nyo man kaso takaw oras, napakatagal nyo bago masagot. Kailangan diretso na agad kayo sa mga sagot. Magbe-base lang kayo, parang itatapat-tapat nyo lang kung tama baga o hindi, parang ganun. Ito, number 1, babasahin mo kailangan mabuti. Suubi, ibig sabihin ng suub ay lesson. Nakalagay dito ay 2015 yun, sa 2015, year to year, ibig sabihin. Year 2015, wigugin, wiguk, ibig sabihin nito ay foreign people, in. Ibig sabihin ng in ay people. Jigob, ibig sabihin ng jigob ay work. Gyuyok, ibig sabihin ng gyuyok ay training. Training. Suubi, bajiji, anom yun, gang uyryo, 20% rule, harin, he jumnida. Dito, pag may nakita agad kayo dito, suubi, ibig sabihin ng suubi ay lesson. Bajiji, jianda, ibig sabihin nito, jian, ibig sabihin ito ay hindi. Baji, ibig sabihin ay nabuslot. Nabuslot, parang sa manhole, naglalakad na tao nabuslot. Yun ang isang ibig sabihin nun. Tsaka ang isang ibig sabihin nito ay absent. Absent. Di anamyon. Ibig sabihin ng myon ay if. Parang tigil ka muna dito. Saka mo naman iintindihin ang isang na to. Kada may particles, titigil ka. Suubi sa lesson, bajiji, absent, anamyon. Ang myon ay if. If hindi, absent sa lesson. Gang uyryo, ibig sabihin nito, tuition fee. Gang uyryo, 20% rule ng 20% na tuition fee. Harin he jumnida, makaka-receive ng discount. Ibig sabihin ng harin ay discount. Yan, discount. Parang nasulat ko Discount, harin. Pag daw
kung hindi absent sa lesson, makaka-receive ng discount na 20%. Yun ang ibig sabihin. Pero nakalagay dito ay suobryo, tuition 80% pataas. Tulsok, ibig sabihin nito ay pasok. Dito naman ay nakalagay 20%. Kaya ibig sabihin nito, mali na agad kasi dapat 80% ang nakalagay dito. Mali na agad ang number 1. Sa number 2 naman, hangguge, sanon, wiguginon, noguna, suubol, durol, so, isumnida. Hangguge, tigil tayo sa may particles. Hangguge sa Korea, sanon, bibili o kaya pwedeng mag-apply dito. Wigoginon, ito pointing particles tong tinutukoy ay ang foreign people. Nuguna, ito, nuguna. Ang ibig sabihin nito ay kahit sino. Nuguna, kahit sino. Suubol, lesson. Durul, ito, ibig sabihin nito ay pwede. Pwede, kahit sino. Wigogin, ibig sabihin nito kahit sino, parang local people ng Korean at saka wigogin. So, ubol ng lesson, ken, pwedeng magkaroon, pwedeng sumali daw dito, pero ang nakalagay lang kasi dito ay wigogin, para lang sa mga foreign people, kaya hindi pwede ang Korean, hindi pwedeng kahit sino, dapat wigogin lang. Kaya ang number 2 ay mali na agad. X na agad dyan. Tapos, ito naman tayo sa number 3. Ito. Ibig sabihin na itong ipin, ngipin, teeth. At saka, this. Ito mismo. Tanggalin natin to para hindi kayo malito. Ang ibig sabihin nito ay this. Ang tinutukoy ng this ay ito. Itong isang pang ano na to. Bek myungi, bek. Ibig sabihin ng bek ay 100. Myong. Ang ibig sabihin ng myong ay bilang ng tao. Ito ay para sa people. Yan, bilang yan ng tao. Ito walang respect. Pero pag may respect yan, ang tawag na dyan ay bekbun. Yan. Bekbun. Pareha siyang bilang ng tao. Ang myong at saka ang bun. Huwag kayong malilito sa myon at saka myong. Kasi ang myon ay if, kung. Ang myong ay bilang ng tao. Baka malito lang kayo eh. Erase na natin. Back to the topic. Iso ubun, bek myongi, durul, so, isumnida. This lesson, itong lesson, bek myongi, 100 people. 100 people. Durul, receive. Can take. Ibig sabihin itong durul. Can take. So, ken. Isumnida, meron. Kaya, ihanapin nyo agad yung bekmyong na to, 100 people. Hahanapin nyo dito. Nakalagay dito ay, ito, 100 bun, bekbun. Ano sabi ko kanina? Ang bun at saka myong ay iisa lang. Bilang lang siya parehas ng tao. Pinagkaiba lang nito ay without respect at saka with respect. Ang bun at saka ang myong parehas lang siya. Ibig sabihin nito ay 100 people lang ang pwedeng makatanggap ng ticket ng ganito. Itong ano na to, itong tawag nito. Ito, basta ito. 100 people lang.
Kaya dito, number 3, tama na to. Tama na. Huwag kayong malilito. Kailangan malawak ang imagination nyo, ang alam nyo. Myong at saka bun, parehas yan bilang ng tao. Huwag kayong malilito. Tapos, ito number 4, para mas lalo nyo ding maintindihan. Nakalagay dito ay suubun. Tigil kayo. Isib chon sib unyon hanwol buto handal dungan jinheng rimnida. Jinheng, ibig sabihin nito ay process. Yan, process ibig sabihin ng jinheng. So, tinutukoy dito ay ang lesson 2015, year 2015, January. Irol, ibig sabihin nito ay January 1. Ang wol, ibig sabihin nito ay month. Tapos ang yun ay year. Yan. Buto, ibig sabihin ng buto ay muna. First. 2015, January 2015 muna. Isang handal. Ang ibig sabihin ng dal, ito, okay, malilito din dito. Wool at saka dal. Itong wool, ibig sabihin nito ay man. Ang dal naman ay ibig sabihin nito ay bilang ng buwan. Yan, bilang ng buwan ang dal. Tapos itong nyon, saka do. Ang nyon ay year, ibig sabihin nito year. Yan, year. Tapos itong do, huwag kayo malilito, ito ay bilang ng taon. Do, bilang ng taon. Kung ang tinatanong lang ay ito, yun, magkasama na yan, 2015 yun do. Yun lang. Okay, back to the topic. Handal dungan, isang buwan. Handal, han. Ito ay adjectives na. Han. Hindi siya adjectives pala, sorry. Hana, dulcet, bilang siya ng Korean native. Hana, dulcet, net. Han, pag ginawa na siyang words, nagiging han na siya. Handal, ibig sabihin ay isang buwan. Dungan, katagal. Ibig sabihin ng dungan ay katagal. Huwag kayo malilito. Katagal. Yan, katagal. Jinheng rimnida. Jinheng, ibig sabihin ng jinheng ay proseso. Okay, at i-translate ko para mas maintindihan nyo. Suubun, sa lesson, 2015, January 2015, mula January 2015, isang buwan katagal ang proseso. Ang nakalagay naman dito ay, pag may nakita kayo number, automatic number agad ang hanapin nyo. Dito sa may taas na to, number agad ang hanapin nyo. Ito at saka ito. Nakalagay dito ay January 1. Tama naman, January 1. Pero ang nakalagay dito ay handal dungan. Isang buwan ang tagal. 1 month. Isang buwan ang tagal. Pero nakalagay dito ay mula 2015 January 3 hanggang February 2. Tama naman yun. January 1 hanggang January 2, isang buwan na. Pero magbe-base ka dito sa gilid na to, itong sa il na to. 28 at saka itong 3 na to, number 3. Itong ibig sabihin kasi ng il ay day. January 3 hanggang February 28. January 1 hanggang 2, isang buwan na yon. Pero itong 28 at saka 3 day, di ba pag umabot siya ng 30, ibig sabihin yan ay isang buwan na. And ano na to, 30, 31. Isang buwan na ibig sabihin yan. Pas na din kasi isang buwan. Mali na to. Kasi isang buwan lang daw ang tagal, dapat ay 2 buwan. 2 buwan dapat ang tagal. Kasi ito, isang buwan na to.
January hanggang February, ito pang day. Kaya 2 buwan dapat yan. Ito, number 4, mali na agad to. Huwag kayong malilito sa mga ganyang uri ng question. Madali lang yan, basta intindihin nyo lang. Okay, tapos na to. See you on my next vlog. Kung gusto niyo ng mga gantong uri ng content, please subscribe and don't forget to click the notification bell para you always be notified kapag a-upload ako ng bagong video about sa EPS exam 2022. Thank you.